medyo nagtutubig siya, no? At alam nyo, pag halaman na to, ang ganda, oh, kita nyo. Sobrang kintab. Inilipat ko na, no? Ano nga ba yung nakalagay dyan? Yung mga snake plants po natin, ano? So, check nyo yung inyong mga snake plants, ano? Yung mga location nila ngayon. Everyone, this is Sir Misunapin ni Dino Park and Eco Garden. Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Kung mapapansin nyo po, yung background ko, parang nagbago, no? Kasi po, yung mga nakalagay dyang halaman, inilipat ko na, no? Ano nga ba yung nakalagay dyan? Yung mga snake plants po natin, ano? Kasi napansin ko, yung mga snake plants ko, nagkakaroon ng problema dito sa pwesto na to. Kaya magbabago tayo, no? Kasi itong lugar din na to, paglalagyan ko pa ng isang project, ano? At may ililipat din akong halaman. Alam niyo naman, sa ating garden, ano, minsan palipat-lipat, kung saan mahiyang ang plants, kung gusto mo ng bagong ayos, yan yung mga ginagawa natin, ano. At isa sa mga napagtripan kong ilipat talaga, iyan pong snake plants. Bakit ko nga ba nilipat, ano? Bukod sa gusto nating mapaganda yung garden natin, syempre, meron tayong mga sinaalang-alang dyan, ano, sa paglilipat natin ng mga halaman nating snake plants. So, pakita ko sa inyo kung saan ko po inilipat yung aking mga snake plants. Tapos, pag-usapan natin, ha, yung aking... And we're back, mga ka-MVP. At ngayon nga po, ayan, nakakapagod tong araw na to kasi naglipat-lipat tayo. Pero yung iba ko namang halaman, nandito pa rin yung mga snake plants ko, no? Pero yung mga nandito, ayan, napansin yung mga kalipat yan, dito ko na po ililipat yung aking mga succulents, ano? Dahil doon sa loob ng ating greenhouse, may mga nakakapasok na mga pusa, kinakalkal yung aking mga succulents. Kaya naman sabi ko, maganda yung araw dito. Tapos ngayon na medyo konti-konti na lang yung patak ng ulan, meron naman tong net, masasala lang sila, no? Susubukan ko lang din at itatry kung maganda ditong ipwesto yung mga succulents natin. Pero yung aking pong mga snake plants na nakalakay dyan, tinanggal ko na po, ano. At saan ko kaya nilipat? Tara, puntahan natin. Actually, yung mga Sansevieria ko po na matitigas, mga variegated, hindi ko sila ginalaw at dito pa rin sila kasi mas gusto ko po yung talagang mabigyan sila ng magandang sikat ng araw, ano. Kasi dun sa kanilang mga variegations, ayan, para makita yung kanilang mga variegations. So, eto, iniwan ko dyan. Pero saan ko ba nilagay yung mga nakalagay dito na snake plants natin, ano? Nilipat ko po yan dito sa pwesto na to, ayan. Diyan ko po inilipat, napakadami yan, ano, hanggang doon. Kasi ito pong aking mga snake plants, kung napapansin nyo, ayan, no, medyo nagtutubig siya, no. At alam nyo, pag tag-ulan, ganyan yung aking mga snake plants. Minsan kasi, yan, may mga tumutubo sa kanilang mga yan, kalawang, oh. Parang mga rust fungus, no. So, kaya ko sila nilipat kasi dito, para matreat ko sila. Pag nandoon, hindi ko masyadong makita yung mga snake plants natin at hindi ko mabigyan ng atensyon. Dito, maganda yung araw niya. At the same time, medyo nagkakaroon siya ng filtered, no, na sunlight. Tapos yung rain niya hindi ganun masyadong nakakatagos, ano, hindi magtutubig. Kasi doon napansin ko, chinek ko rin kasi yung mga butas nito, katulad niya, no, naiipunan ng tubig, no. So yan yung mga nagiging problema natin pag tag-ulan. Yung mga paso natin talagang nababarahan po, ano, yung mga butas. At kung medyo maliit yung butas ng paso mo, talaga namang walang dadaluyan ng tubig. At babara na, no. Kaya I'll make sure nga, minsan kahit na may butas na yung paso ko, binubutasan ko pa, At minsan sa gilid pa, no. Para po, halimbawang magkaganyan, talagang dadalo yung tubig. Kasi ito, once na ito po ay nababad, maaari po yang maging cause ng root rot na tinatawag, o pagkabulok ng ugat, ano.
Kaya po ang ginagawa natin is, yan, check natin, tingnan nyo po, madali na siyang matanggal kapag ganyan, ano, diba? Pero ito, yan, propagate na lang natin siya. Usually ang mga snake plants naman ganyan, ano, may mga times talaga na naglulusaw sila, yan, lalo na pag tag-ulan, kasi itong mga snake plants ayaw nila ng masyadong matubig, ano. Meron iba na kapag dinirekta sa lupa, okay na okay, kasi ang lawak po nung pagde-drain na niya sa baba, ano, ng lupa. Pero kapag nakapaso po talaga, medyo pahirapan po. Ayan, yun yung sinasabi ko sa inyo na mamashi-mashi po yung inyong mga snake plants, ano, at natutunaw na ganyan, ano. So I suggested na kung halimbawa check nyo po, ano, yung pwesto ng inyong mga snake plants, baka walang tigil yung pagtutubig doon, hindi niya kailangan, ano. Pero sabi ko naman, basta may roots na matira, okay lang yan. At yan, tutubuan naman yan. Bigyan nyo lang siya ng enough na time, no, na makapag-drain po yung inyong mga snake plants, ano. Kasi kung puro tubig, sunod-sunod yung ulan, tapos wala ng time para makapagpatuyo ng lupa, yan, maglulusaw po talaga yan, ano. At ito nga, sabi ko, malakas makahawa yung mga fungus, mga sakit ng halaman, and yan, dapat ilayo siya dun sa ibang halaman, ano. Dito sa part na to, yan, tingnan nyo, binukod-bukod ko yung mga ibang meron pong sakit, ayan, katulad nito, yan, kasi ikakat ko na po sila, no, kasi oras na yan magkanda, hawa-hawa, mangyayari po dyan, talagang lahat yan magkakaroon, ano. Napansin ko kasi yung iba talaga grabe na, no, pero sabi ko nga hindi naman maiwasan yan sa snake plants, ano. At ito, sprayan po natin ng fungicide, yan, pwede nating sprayan, o kaya yung mga organic natin na mga tinitimpla dyan, ano. Pwede rin mga agua oxinada, pwede natin yung sprayan. Tapos after kung mag-spray ng fungicide, after 15 days pwede naman tayo mag-spray ng insecticide naman, ano, para po dun sa mga ganito na mga yan problema, yung mga aphids and mealybugs, no. Alam niyo naman itong mga snake plants ko, paborito ko, no, mga snake plants, kahit nga po napakadami na yan, at talagang mga pare-pareho ng varieties, talagang tinitreasure ko yan, ano, dahil sa magandang benepisyo ng mga snake plants. So diyan ko po muna sila nilagay at inilipat natin ang pwesto, pero nanatili po dito yung ating mga ibang collectors item na halaman, ano, yung mga snake plants ko pong kinukolekta, nandito pa rin po sa pwesto nila, kasi sila hiyang din naman dito, no, yung ating snake plants. Ako, sa akin, yung mga snake plants ko po, gustong gusto ko silang dinidisplay, ano, sa mga iba't ibang parte ng ating bahay. Kaya po minsan kukuha ko dito ng isang variety, tapos lalagay ko sa loob ng bahay. After a week, papalitan ko naman ng ibang varieties kung ano yung magustuhan ko. Ito nga po yung problema ko dito sa aking white Mansoniana. Ayan, para siyang nagkaroon ng mga tuyo-tuyo. Sabi ko nga, unti-untiin lang po natin, ano, yung ating paglilipat ng pwesto. Kasi kung halimbawa naman po nanggaling sila sa talagang sobrang lilim, tapos ibibiglain mo sila dun sa masyadong maliwanag o masyadong tampak sa araw, may posibilidad po na magka-problema yung mga dahon, ano. So, sa mga snake plants na katulad nito, normal naman po yung mga yan, magkakaroon po ng mga tuyong dahon sa ilalim, ano, kapag kulang kayo sa tubig. Pero sabi ko nga, dapat agapan nyo rin, kasi minsan yung pagkamashi, minsan hindi na cause po nung kakulangan sa tubig, pero ito po fungus na nasanhi nung pag-overwater natin, ano, at minsan po nadadamay pa yung ibang part. So check tayo dito, at pag nakita natin medyo yan bulok-bulok na, tanggalin na natin, ano, kasi minsan yung mga bulok na dahon naman, yun yung pinagmumulan po ng mga infestations, ano, ng mga insect, no, at dyan po nagkakaroon ng problema yung mga snake plants. So natutuwa ako kasi ngayong panahon na to, may mga snake plants po tayo na talagang
Ayan, tumubo na at nagkaroon na ng mga anak-anak ano. At yan, kita nyo naman, meron ng mga anak tapos ililipat na natin. Meron din mo akong mga patubo na talaga namang ayan, nagkaroon na ng dahon mula sa single leaves. Yan, ang bilis po niyang magkaroon ng anak. So ganyan lang naman yung pag-propagate natin pag nakakakuha tayo ng leaves. Tinutusok-tusok lang natin ano. At pag tinusok-tusok natin, makikita natin meron ng panibagong mga babies. So eto, galing po yan doon sa ating pinaka-mother plant to. Ang bilis niya, no? Na talagang mami. Tapos ito pa, oh look. Oh, galing naman po dito sa ibang form. Yan naman po ano. At ito maganda rin to kasi ito tumitigas. Yung kanyang dahon ano, matigas. So ito naman galing sa single leaf. Pag ganito po yung inyong propagations, halimbawa, meron kayong single leaf na propagations ng snake plants at nakabuo na po siya ng panibagong ganyan, babies. Pwede nyo na po siyang tanggalin ano. Lalo na ito, parang meron siyang, kita nyo, damage. So ito, pwede nyo nang tanggalin sa pinakabagong tumubong babies ano. Tapos ito, pwede nyo pang i-cut dito at tanim uli kasi ito cut lang po to cuttings ng dahon. Tapos nilubog natin, ito na yung kanyang nabuong plants. So hanggat hindi po lumalaki at hindi pa kayang mag-stand ng inyong snake plants sa sarili niya, aasa po yan dito sa mga dahon na pinutol, no? So wag nyo muna pong tanggalin hanggat hindi lumalaki yung inyong mga snake plants. Once na nagkaroon na po ng maraming leaves at kaya na po niya mag-perform ng photosynthesis at gumawa ng pagkain, pwede na po yan. Kasi before, dito lang siya umaasa, no? So ito pwede nang tanggalin. Ito yung ating panibagong babies. Maganda po sa mga snake plants ano, katulad nitong aking isang variety na to na maganda yung area niya no at maliwanag para po makabuo ng magandang pattern ng variegations ano, katulad nitong ating isang halaman na to. Ang ganda, kita nyo, sobrang kintab at ayan, napakaganda nung dahon ng ating snake plants na ito. Yung isa naman nating snake plants na to, ito ay dwarf no. At ayan po, tiyak ko na nababad ito sa tubig ngayong tag-ulan. Kaya tatanggalin na po natin yung mga bulok na dahon yan ano, kasi mashi-mashi po yung dahon. And kapag di natin yan tinanggal, nako, kakalat po yan ano. Usually ganyan po yung sakit ng mga snake plants kapag medyo tag-ulan. Talagang nagkakaroon po siya ng mga dahon na talagang lumalambot ano, tulad nito. Akala nyo matibay yung snake plants at hindi mamamatay ano, pero meron din po yung mga weaknesses no, katulad po niyang pagkalambot ng dahon, pagkabulok. Huwag nyo pong hayaan na nandiyan lang yung mga malalambot na dahon, bulok. Check nyo po yan, lalong-lalo na kapag halimbawa ganitong panahon, dapat i-check nyo yan kasi kung babaliwalain nyo lang yan, maaari pong yung snake plants nyo hindi nyo na masalba no, kung late nyo na makikita. Kaya dapat medyo maagap kayo no, katulad nito, sana to, look, yan, nakita nyo yung overwatering nya, yan po ay bunga ng overwatering no. So ito, tatanggalin na natin dito dahil kung hindi natin yan tatanggalin, maaari po na madamay pa yung ibang kasama niyang plants. So yung mga nakuha nyo ganito, check nyo kasi pwede po yung i-propagate ano, at padamihin katulad po ng mga nakukuha natin ganyan na isang leaf, and eventually po susulputan na yan ng bagong babies. So check nyo yung inyong mga snake plants ano, yung mga location nila ngayon, kasi baka mamaya yung location nila hindi na po sila hiyang ano, kasi may times na kapag nagbabago-bago po yung panahon, nagbabago-bago rin po yung kalagayan nila dun sa pinaglagyan nyo no. Kung halimbawa po ngayong panahon na to maganda para sa kanya, possible na kapag dumating yung tag-ulan hindi na maganda sa kanya. Possible po na kapag dumating yung tag-init hindi na maganda sa kanya. Kung ano man yung season na meron kayo no sa inyong garden, dapat po
yung ating mga halaman o snake plants, ina-adjust po natin yung kanilang pwesto para po makapag-adjust din po tayo sa pag-aalaga natin sa kanila. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating video at yung paglilipat natin itong ating mga snake plants dito. Nakita nyo rin po pero ito pansamantala lang muna dito. Titingnan ko lang yung magiging pwesto niya dito kasi yung iba dito may mga tumutubo na rin at check muna natin kung saan natin sila pwedeng ilagay. Sa sobrang dami ko po ng halaman, talagang parang nagiging siksika na yung ating garden. Kung dati napapanood nyo, ang dami-dami ko pang space, pero ngayon medyo limited na yung space ko dahil po dun sa ating mga palago ng halaman. So check natin kung ano gagawin natin dyan at malalaman nyo sa mga susunod na videos natin. Thank you so much mga ka-MTP sa lahat po na nagla-like, nag-share at nagko-comment ng ating videos. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP. And this is Hermy Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!